nangyari? Bakit kulay green ang apoy? Parang kulay green siya. Nagkapag-produce ako ng kulay green na apoy, hindi lang blue. May humalong kulay green na apoy. Dinagdagan ko ng kaunting langis. Titingnan natin kung kulay green pa rin. Okay, ito bago kong gawang nozzle. Kakaiba ito. May butas sa gitna. Tingnan natin ang performance na ito. Kanina nag-produce siya ng kulay green na apoy. Ang blue flame lahat ng nasa gilid. Pati nasa ilalim. Isa lang yung jet niya sa ibabaw. Okay, subukan nating salangan ng kawali. Kung malakas ito. Kung ito ay sisirit pa itaas. Ayan yung kanyang performance. Masyadong maraming tubig kaya dalawang kamay ang gagamitin ko. Ayan, ang ganda ng kanyang performance. Oh. Okay, ang nozzle ko ay yari lang yan sa cup brass. So ayan, ayan ang gusto kong persa ng apoy, malakas. Mababa lang ang aking chamber, liit lang. Pero yung apoy niya, lakas ang buwera ng buga. Yan ang gusto kong persa ng apoy, malakas. Di baling kaunti lang ang blue flame. May blue flame din naman siya sa loob. Kaya lang, pagdating sa labas, nagiging ano siya, medyo orange. Hindi lang masyado makita kasi maliwanag ngayon dito. So, yan ang gusto kong klase ng apoy, yung malakas ang persa. Mataas ang buga. Mabaybay sa gilid talaga ng kawali. Ayan, tumuugad siya.
Ayos. Satisfy ako rito. Yari lang yan sa kabras. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung kabras na yan. Halos lumampas na sa kawali yung apoy. Grabe ang lakas ng pwersa. Siya ay nasa ano pa lang yan. Hindi pa sasagad. Kung isasagad pa natin, lalong lalakasan. Isasagad natin. Siya ay nasa ano pa lang. Yan. Wala pang sagad. May 3 bar pa. Ganyan ang kalakas ang apoy niya. Kung isasagad natin, yan ang sagad. Wala, nilamon na yung kawali. Nilamon na yung kawali ng apoy. Grabe lakas. Yan ang lagablab. Di bali nang walang blue flame, basta't malakas ang pwersa ng apoy, okay na ako, satisfy na ako. Okay, sari-saring nozzle ang iniisip ko ngayon. So ito ngayon ay yari lang ito sa kapras. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung kapras. Grabe ang lakas ng apoy, oh. Ilalamo na yung buong kawali. Ang pan natin ay napakaliit lang. Yun yung sari-sari kong mga nozzle. Ito yung mga design ko nozzle para dyan. Pero itong pinakamalakas na nagawa ko ngayon. Grabe, oh, nilalamon na yung kawali. Ito ang tunay na pandigma. Oh? Agoy! Maliit lang yung ating chamber. Parang wala pang 3 inches yan. Pero ang lakas ang binubugan niyang apoy. Nilamon na yung buong kawali. Habang tumatagal, nawawala na yung kawali. Ito lang ang sekreto dyan. Kapras lang. Ito lang ang ginawa kong nozzle dyan. Ganitong yun lang ang ginawa kong nozzle. Grabe. Nawala na yung kawali. Okay, so dagdagan natin ng langis. Sa unang buga, ayan, ganyan ang mangyayari. Ala, nilamon na talaga. Nawala na yung kawali. Grabe. Nawala na yung kawali. Pagkalagay ko ng konting langis. Pero maya-maya mga kapuelo yan. Ayan kasi ang ating level.
halos pantay lang ang langis na kinain ng ng ating kwan. Para malagyan pa natin ng pondo sa loob, lalagyan ko pa ito rito. Lalakas uli yan pagka nadadagdagan ng langis. Ayan na. Nawala na talaga yung kawali. Pero mga kabuelo yan. Kasi dito ako nagbabase sa level. So ang levelasyon niya ngayon, titignan natin kung ano kataas ang level nito. Halos ano lang, wala pang 2 mm. Ibig sabihin, yung laman nito at saka yung ating chamber, parehas lang, hanggang dito lang ang langis niyan. Kasi magka-level ito, ayan wala pang napakababa pa. So pwede pa natin itong dagdagan ng langis para mas malakas pa. Para makuha natin yung pinaka-liberasyon na gusto natin. Ang gusto kong liberasyon nito mga 3 mm. Ayan, pagka nilalagyan ko, lalong malakas yan. Yan. Nawala na yung kawali. Ganito ang gusto kong pwersa ng apoy. Malakas, sumisirit pataas. Sus, grabe. Kaliit-liit ng burner ko pero ang lakas niya. Ito lang ang sikreto. Okay, so nakapag-produce ako ng napakalakas na nozzle. Ito lang ang sikreto ko. Ano lang, cup brass lang ang ginamit kong nozzle dyan. Hindi siya naka-welding, ipinatong ko lang sa loob. So, yan ang kanyang performance. Grabe. Wala na talaga yung makita sa kawali. Grabe ang lakas Napakaliit lang ng aking chamber. May ginalang nakita ko to kanina kasi nag-iisip ako ng mga nozzle na pwedeng magawa. Kasi yung nozzle na ginawa ko kahapon, nawala. Nalikot yata ng bata. Hirap pa naman butasin. Bali ba naman 0.5 mm ang talim na pinambubutas ko ron. Ibutas na lahat. Nawala pa kasi pinutol ko. Ganyan lang kasi kahaba yun. Siguro na misplace. So, sa kakahanap ko kanina, ito nakita ko. Kaya mahigit na isipan ko. Kasi pwede naman gawin nozzle yun. So ito ginawa kong nozzle. Pang fiesta, pang dibahan talaga ito. Nang maliit lang ang aking chamber. Hindi ko na kinakailangan ng malaking chamber pag ganito ng apoy. Ano lang yan? Wala pa yatang 4 inches ang diameter niya ng yung tubo na yan. Maliit lang. Okay, so babalik na rin ko ulit ang camera. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana abangan nyo pa yung update na gagawin ko rito. Wala na yung kawali ko. Lagot. Grabe yung apoy na yan. Teka, ipapakita ko muna kung ano nga pala yung nilalaman ng aking chamber. Hala, nawala na talaga. No, hindi na makita yung buong kawali. Lampas-lampasan na talaga Okay lang na walang blue flame. Basta dyan ko kalakas ang apoy ko. Satisfy ako. Parang ngayon ko pa magpaalam. Patagalin ko pa ng konti. Pumapasok na sa ibabaw. Wala na yung kawali ko. Wala, lagot.
Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalakas sa pwersa ng apoy na nakalandi mantika. Hindi ko na makaya. So hanggang dito na lamang muna ulit.